Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, taos puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege opportunity na patuloy pong magamit na instrumento ng ating Panginoon na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mga mensahe, salita na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay, mensahe at salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pangunguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko pong muling magbahagi sa inyo ng mensaheng ang tunay na pinagmulan ng tunay na kapayapaan. Ayan po. Sa mensaheng ito, ang nais ipabahagi o iparating sa atin ng ating Panginoong Diyos na kung saan matatagpuan yung tunay na kapayapaan na inaasan ng bawat isa sa atin. Dahil marami sa atin ang walang sapat na kaalaman kung saan talaga manggagaling o kung saan talaga nanggagaling yung tunay na kapayapaan na inaasam-asam ng bawat isa sa atin. Di po ba? Napakahalaga kasi ng bagay na to o yung tinatawag na kapayapaan. Ito po ang pilit inahanap ng tao sa kanyang buhay. Di po ba? Kaya nga siya nagpapakapagod, kaya siya nagsisikap sa kanyang buhay dahil gusto niyang matamo yung kapayapaan sa kanyang buhay. Ngunit meron pong dalawang bagay na pinagmumulan ang kapayapaan. Meron pong dalawang klaseng kapayapaan sa mundong ito. Yung isang kapayapaan na magbibigay lang sa'yo ng temporal na kasiyahan o yung kapayapaan na sa kabila ng mga sitwasyon mo sa buhay na pinagdadaanan o dadaanan ay patuloy pa rin meron kang kasiyahan at kagalakan sa iyong puso. Ang akala kasi ng iba, ang kapayapaan ay kapag sagana ka, kapag marami kang material na bagay sa buhay mo. Kaya halos maraming tao ay dito na lang po nakapokus. Ang akala nila, ito lang po yung kapayapaan. Yung marami kang material na bagay. Example, marami kang pera. Akala nila yun po yung tunay na nagbibigay ng sapat na kapayapaan sa kanilang buhay. Yung maramya yung buhay mo, yung meron ka ng lahat ng bagay, hindi po. Kaya po, sa message na to, nais po iparating ng Diyos sa atin na bigyan tayo ng pangunawa sa tunay na pinanggagalingan ng kapayapaan o kung saan nanggagaling talaga yung tunay na kapayapaan. Kaya po, in Book of 1, chapter 14, verse 27, meron po kasing dalawang bagay na pinagmumulan ang kapayapaan. Merong tunay na kapayapaan na ito ay matatagpuan sa ating Panginoong Diyos at meron pong temporal na kapayapaan na ito ay kapayapaang binibigay ng mundo. Kaya po sa Book of 1, chapter 14, ganito po nasulat, verse 27, si Jesus po ang nagsabi dito na kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ayan po, meron palang kapayapaang nagmumula rin sa mundo. Di po ba? Kaya dalawang klase po yung kapayapaan. Yung true peace at saka yung temporal peace. Yan po. Ang true peace ay natatagpuan lang po sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Yesus. Ang sabi pa po dito, huwag kayong mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sabi po ni Jesus dito sa verse 27 ng chapter 14 ng 1 na meron po daw siyang iiwan kasi sa time na to ay malapit na pong umalis si Jesus papunta po sa ating Ama. At sinabi niya po sa kanyang mga disciple o sa kanyang mga alagad na kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Hindi katulad ng kapayapaan ng mundong ito. Kaya po, meron palang dalawang klaseng kapayapaan, nagbibigay ng kapayapaan sa tao. Yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos, yung tinatawag na true peace, at yung
kapayapaang nanggagaling sa mundo, yung temporal peace. Kaya po, makakamit lang po natin yung tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng paglapit natin at pagsuko natin ng buhay natin sa ating Panginoong Diyos at pagsunod sa Kanyang kalooban at pagtitiwala sa Kanya. Yan po yung magbibigay ng tunay na kapayapaan sa atin. Kapag po daw na naisuko na natin ang buhay natin sa Diyos, tinanggap na po natin si Lord Jesus sa ating buhay at tayo sumunod at nagtiwala sa Kanya. Guarantee po, yung tunay na kapayapaan ang siyang maghahari sa ating mga puso. Kaya po sa Book of Philippians, ganito po ang nasusulat. Book of Philippians, chapter 4, verse 6-7, sabi na po dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ayan po, sabi po dito na idalangin po natin, magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos at siya po ang mag-iingat sa ating mga puso at isip. Sabi po, di po ba? Yun po yung tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan na sa kabila ng wala ka mang ganong karangyang buhay, wala ka mang ganon kasaganang buhay o wealthy life, pero sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga pinagdadaanan mo ay meron pong kagalakan at kasiyahan sa iyong puso. Yun po ang tunay na kapayapaan. Ito naman po yung kapayapaang dulot ng mundo. Ito yung tinatawag na panandaliang kasiyahan sa pamagitan ng material na bagay. Yan po, marami po yung mga taong dito na lang po dumidepende sa mga material na bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa kanila yung mga material na bagay. Pero in the end po, hindi naman po talaga ito nagbibigay ng kapayapaan sa kanila. Yes, magbibigay po ng panandaliang kasiyahan, pero hindi po magbibigay po ng talagang kapayapaan sa kanilang buhay. Kaya po yung mga taong dumidepende doon sa kapayapaan sa mundong ito ay kapag dumanas na ng mga bagay na hindi po naayon sa kanilang kagustuhan o dumaranas na sila ng mga problema at pagsubok, sila po ay bumibigay at bumibitaw. Dahil po ang pinagkukuhanan ng kanilang kapayapaan ay yung kapayapaan ng mundong ito na nagbibigay lang po ng temporal happiness sa ating mga buhay. Kaya po, to be close, ang kapayapaan na galing sa mundo ay hindi nagtatagal at lumilipas. Ngunit ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ay siyang magbibigay ng kasiyahan sa iyong puso sa anumang sitwasyon na dadaan sa buhay mo. Kaya po sa mumunting mensahe ni pinagkaloob po sa atin ng ating dakilang Diyos na banal sa oras na tuwan, nawa po ay mabigyan po tayo ng tamang pangunawa ng Diyos sa mensahe ito at mabigyan po natin ng halaga. Yung tunay na kapayapaan, hanapin po natin yung tunay na kapayapaan. At ito po ay matatagpuan lang po natin sa ating Panginoong Diyos, sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus at pagsuko natin ng ating mga buhay sa Kanya, pagsunod sa Kanyang kalooban at patuloy na pagtitiwala sa Kanya. Muli po, patuloy ko po ibinabalik sa Diyos ang lahat ng papuri at pasalamat, pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. God bless all.